Hello guys! Welcome to Alexab channel. In this video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng memory game gamit ang ESP32 microcontroller. Ang project na ito ay simple lang. Paano nga ba ito gumagana? Meron siyang control button para i-activate ang system o i-off kung gusto mong patayin ang laro. Sa bawat level, mayroong mga LED na iilaw at may kasamang tunog mula sa buzzer. Habang tumataas ang level, humahaba ang sequence ng ilaw at tunog na kailangan mong tandaan. Kailangan pindutin ng player ang tamang buttons ayon sa pagkakasunod-sunod ng ipinakitang sequence. Kapag tama lahat, next level. Kapag mali, game over at makikita ang iyong score sa LCD. Pagkatapos ng game over, ang laro ay mag-auto restart para makapagsimula ulit. Kapag nakaabot ka sa level 10, congratulations! Panalo ka at tutugtog ang victory melody. Pagkatapos ng level 10, magpapatuloy pa rin ang game parang endless mode hanggang sa magkamali ulit ang player at mag-game over. Kaya ang challenge dito ay matandaan mo ang sequence ng tama habang humahaba ito. Para siyang digital version ng Simon Says na laro. Ano nga ba ang mga materials na kailangan natin? Kailangan natin ng ESP32, breadboard, 5 push button, 4 na LED, 4 na 220 ohm resistor, jumper wires, and Arduino IDE para sa ating software. Now, let's proceed sa ating wiring connection. Una natin i-connect ang mga buttons sa ESP32. Button 1 sa GPIO 13, button 2 sa GPIO 14, button 3 sa GPIO 27, button 4 sa GPIO 26, at ang button 5 sa GPIO 23. Sa bawat button, i-connect naman natin ang terminal sa kabilang side ng signal sa ground. Sunod naman natin i-connect ang mga LED. Red LED sa GPIO 16, orange LED sa GPIO 17, yellow LED sa GPIO 18, at ang green LED sa GPIO 19. Sa bawat LED, siguraduhin natin ang anode o mas mahabang paa ng LED ang nakakonect sa mga GPIO. At ang maiksing paa naman ay nasa 220 current limiting resistor papuntang ground. Sunod naman ay ang ating buzzer, positive sa GPIO 25 at ang negative sa ground. At ang last naman nating i-connect ay ang ating LCD, SDA sa GPIO 21, SCL sa GPIO 22, ground sa ground at VCC sa ating 5 volts. I-check kung ang bawat pin ay nakakonect ng tama sa ating ESP32. Pagkatapos nito, ay pwede na tayo mag-proceed sa ating code. Pero before we start coding, let's install everything we need. First, let's install the ESP32 board package. Open Arduino IDE, pumunta sa File, Preferences. Sa Additional Boards Manager URLs, i-paste ang link na ito. Click OK para ma-save ang settings. Pumunta sa Tools, Boards, Boards Manager. I-search ang ESP32 by Espressif System at install. Pagkatapos ng installation, makikita na ang mga ESP32 boards sa Tools, Boards. Next naman natin i-install ang Liquid Crystal. Pumunta sa Sketch, Include Library, Manage Libraries. I-search ang Liquid Crystal by Arduino Adafruit at Liquid Crystal I2C by Frank de Brabander. At i-install. Dahil tapos na tayong mag-install ng mga libraries na kailangan, proceed na tayo sa code discussion. Dito, nakadefine yung mga musical notes. Ito ang gagamitin natin para gumawa ng tunog ng buzzer. Halimbawa, sa note C3 ay may frequency na 131Hz at sa note G3 ay may frequency na 196Hz. After ma-define ang notes, kailangan din nating i-define kung aling mga pins ng ESP32 ang gagamitin para sa ating mga components. Tandaan na ang ESP32 ay may maraming GPIO pins, pero kailangan nating tukuyin kung alin ang dedicated pins para sa buttons, LEDs, buzzer, at sa ating LCD. Sa ganitong paraan, magiging malinaw ang connection ng bawat component sa ating microcontroller. Ito naman yung mga naka-assign na pins sa ESP32. 4 na buttons sa GPIO 13, 14, 27, at 26. 4 na LEDs sa GPIO 16, 17, 18, at 19. At ang buzzer pin sa GPIO 25.
At ang system button na nagkokontrol ng on or off ay nasa GPIO 23. Ang boolean line na ito ang nagsasabi na ka-off muna ang game sa simula. Ito ang nagsisilbing switch ng buong system. Kapag pinindot ang system button, magiging true at tatakbo ang laro. Kapag pinindot ulit, babalik sa false at hihinto ang game. Gumamit din tayo ng 16:2 LCD display na may I2C interface. Ang role nito ay magpakita ng text tulad ng welcome, game over, score, at congratulations. Ang 0x27 ang common I2C address ng ating LCD, at ang 16 at 2 ay nangangahulugang 16 characters per line at may dalawa tayong line sa ating LCD. Meron tayong dalawang melody, isa para sa start ng game at isa para sa ending kapag nanalo ka. Ang tune at ang duration na sa ating code ay nagsisimbolo kung anong note at kung gaano katagal tutunog ang bawat note na ating ni-specify sa start tune o end tune at sa ating start duration at end duration. Mahalaga ring iba-iba ang numbers para maging melody ang tunog at hindi puro pare-parehong beep. Kapag lahat ay 100, pagiging pantay-pantay lang ang tagal ng bawat note, parang monotone. Para gumana ang mismong game, kailangan natin ng variables para i-store yung sequence at inputs ng player. Sa turn naka-indicate kung pang ilang level na tayo. Sa random array nakasave ang sequence na ipinapakita ng game. At sa input array naman, nasasave ang inputs ng player. Mahalaga ang forward declarations dahil may mga functions gaya nitong reset LEDs at check system toggle na tatawagin agad sa loop o sa ibang bahagi ng program bago pa man ilagay ang kanilang buong definition. Kung wala nito, hindi makikilala ng compiler ang mga function at magreresulta sa error. Sa ESP32 o kaya kahit sa Arduino, may dalawang importanteng functions na required sa bawat program. Una ang setup function na tumatakbo lang ng isang beses sa simula kapag nag-power on o nag-reset ang board. Lahat ng initial settings at mga dapat i-prepare bago magsimula ang laro ay dito natin ginagawa. Pangalawa, ang loop function na paulit-ulit na tumatakbo habang naka-on ang board. Ibig sabihin, lagi nitong chine-check ang system toggle kung naka-off or naka-on at magpo-proceed ang game based sa mechanics ng game na in-explain kanina. Ito naman ang iba pang functions na kailangan sa buong program. Sa play pattern function, ipinapakita ang sequence. Iilaw ang LED at tutunog ang buzzer. Ang play tone function ang nagsasabi ng iba't ibang tunog na katumbas ng bawat button para madaling matandaan. Ang function na light effect ay para sa start melody na nagpapailaw ng iba't ibang LED patterns. At ang reset LEDs function ang nagpapatay ng lahat ng LEDs pagkatapos ng isang sequence o error. Sa part na ito naman, chine-check ang bawat input ng player kung tugma sa sequence. Kapag pinindot ang button, iilaw ang LED at tutunog ang buzzer. Isa-save ang input ng player sa input array. Kung mali ang input, tatawagin ang fail function. Pero kung tama naman lahat, ay magpo-proceed sa next level. Ang fail function ang nag-handle kapag nagkamali ang player. Una, magpapakita ito ng game over sa LCD kasama ang score o level na inabot ng player. Kasabay nito, tutunog ang buzzer at iilaw ang lahat ng LED bilang warning effect. Pagkatapos ng ilang ulit na tunog at ilaw, titigil ang buzzer at i-reset ang game sa pamamagitan ng pag-set ng turn sa -1. Pagkalipas ng maikling delay, lalabas ang new game sa LCD na hudyat ng panibagong simula ng laro. Ang last function ay ang check system toggle na siyang nag-handle ng on or off ng buong game system na tinawag sa loop function kanina. Ngayong natapos na sa pag-explain ng code, oras na para i-upload ito sa ating ESP32 board. Siguraduhin muna na tama ang board na nakapili sa Arduino IDE. Pumunta sa Tools, Board, ESP32 Arduino, ESP32 Dev Module. I-check din ang port na ginagamit ng ESP32. Ito ay makikita sa Tools, Port. Piliin ang COM port na naka-assign sa inyong ESP32. Kapag nakasigurado na, i-click ang Upload button sa Arduino IDE. Makikita natin sa ibaba na nagko-compile muna ang code at pagkatapos ay automatic na mai-upload sa ESP32. Kapag tapos na ang proseso, handa na ang ating ESP32 at pwede na nating i-test ang game mismo. Now, let's move on sa demo part para ma-check natin kung working ng tama ang game.
So ayun guys, kita naman na the system works as intended. Kapag mali, may game over at kapag tama, tuloy-tuloy hanggang sa higher levels. Kapag hindi gumana, ito ang mga dapat i-check. Sa LCD, i-check ang I2C address. Sa LEDs, i-check ang wiring at ang ating resistor. Sa button, i-check ang GPIO to ground. Sa buzzer, i-check ang pin 25. Sa serial monitor, siguraduhin nakaset ang bound sa 115200. At ang ating breadboard ay i-continuity test natin ang mga terminal. And that's it! May sarili ka ng memory game project gamit lang ang ESP32, isang 16x2 I2C LCD, 5 buttons, 4 na LEDs, at isang buzzer. So kung nagustuhan mo ang tutorial na ito, don't forget to like and subscribe para updated ka sa mga susunod nating videos. Comment down below kung may questions ka or suggestions para sa ating next project. Baka yun na ang gawin natin next time. This is Alex Hub, empowering up your projects. Kita-kits sa next video.